Samantala, sa kabila naman ng puspusang paghahanda ng COMELEC, hindi pa rin maiwasan ng mga aberya at iba't ibang mga pangyayari sa mga polling precincts sa Metro Manila ngayong araw at tuloy marami pong botante ang nadismaya. Narito po report. Maaga pa lang problema na ang sumalubong sa mga botante sa Padre Burgos Elementary School sa Maynila. Pasado na 7 ng umaga pumalya ang vote counting machine matapos ipasok ng isang botante ang kanyang balota sa makina. Kinailangan tuloy i-restart ang makina para matuloy ang botohan. Naging kalbaryo naman para sa mga persons with disabilities ang pagboto dahil ang precinct para sa mga PWD ay matatagpuan sa ikatlong palapag. Bahagya namang nagkatensyon ang malaman ng isang pamilya na wala ang kanilang pangalan sa listahan ng mga botante. Pero ang ilang patay na umanong individual kabilang sa listahan. Sa Almario Elementary School sa Tondo, mahabang pila at paghihintay ang tiniis ng mga botante matapos mag-jam ang VCM sa presinto. Para hindi maipon ng mga botante, mano-mano na lang ang naging pagboto at inilagay na lang ang mga balota sa isang kahon. Nagtalaga naman ang PPCRV ng tauhan para hindi mawala ang mga balota. Pahirapan din ang pagboto ng mga PWD dahil walang easy access ang paaralan. Galit naman ang isang botante sa Santa Lucia Elementary School sa San Juan dahil mali umano ang kandidatong lumabas sa kanyang resibo. Pero dahil hindi agad naiulat, hindi na ipasok sa logbook ang reklamo ng botante. Ayon sa Board of Election Inspectors, importanteng idulog sa kanila ang reklamo. Pero ayon sa COMELEC, ang mga ganitong problema kailangang ipagbigay alam para ma-note ang reklamo. Bahagya ring naantala ang botohan matapos mag-jam ang isa pang makina. Dalawang makina naman sa Santa Teresita Elementary School sa Taguig ang pumalya. Ang ilan sa mga nainip na botante, umuwi na lang. Naantala rin ang botohan sa Rizal High School sa Pasig dahil sa mga pumalyang makina. Hindi tuloy agad na ipasok ang mga balota sa VCM. Nagkagulo pa ang mga botante dahil hindi nila mahanap ang kanilang pangalan sa listahan. Lala Roque, GMA News.